Eto na nga mga chong, marami tayong updates patungkol sa Gilas Pilipinas. Gilas versus Jordan gold medal match. Ano ang kinakailangang gawin para makuha ang gintong medalya? Magkakaroon nga ng rebanse ang ating national team at Jordan at expected nga na todo na at ibubuhos na ng dalawang koponan ang kanilang laro dahil gold medal na ang nakataya. Pero ano ba ang mga kinakailangang gawin ng Gilas para makuha ang gintong medalya? Unang-una nga sa kanilang listahan ay magandang panimula. Kinakailangan nga ng Gilas Pilipinas na makapagpakita ng good start kontra sa Jordan. Magandang panimula nga yung kailangan ng Gilas para agad nilang makuha ang kanilang rhythm at hindi na rin sila maproblema at hindi maiwanan ng Jordan. Sunod sa kinakailangan nilang magawa ay limit Rondae Hollis Jefferson. Ito ngang si RHJ mga chong, ang expected na pinaka magpapasikat para sa Team Jordan, lalo na ngayong gold medal match. Yung nakita nating laro ni RHJ sa kanilang mga nakalipas na laro ay paniguradong dodoblehin niya pa ang kanyang performance. Kaya naman, kinakailangang tutukan ng Gilas Pilipinas itong si RHJ. Hindi nga po pwedeng isang tao lang yung tututok kay Rondae Hollis Jefferson. Ang kailangan nga ng Gilas ay total team effort para malimit ang nasabing import. Panigurado na mayroong defensive schemes na ilalatag si Coach Tim para malimit si Rondae Hollis Jefferson. Kung matatandaan nyo nitong mga nakaraan ay nabanggit na ni Coach Tim na sakaling makatapat nilang muli ang Jordan ay kumpiyansa siya na makukuha nila ang panalo. At naniniwala kong meron ng nakalatag na plano si Coach Tim Cone. Sunod sa kinakailangan maipakita ng Gilas ay yung kanilang mahigpit na depensa. Bukod nga kay Rondae Hollis Jefferson ay hindi nga rin basta-basta ang Team Jordan. Quality players nga ang naka-lineup dyan, malalaki pa, at the same time ay merong mga outside shots. Depensa nga ang isa sa pinaka-importante para sa ating national team ngayong gold medal match. Ang isa nga sa liability sa depensa ng Gilas ay itong si Junmar Fajardo. Sa mga nakalipas na laro ng Gilas ay si Fajardo talaga ang inaatake ng mga kalabang kupunan ng Gilas. At paniguradong alam na yan ng Jordan dahil ginawa nila yan noong makatapat nila ang Gilas. Pwede nga sana si Angelo Kwame dahil maganda nga yung depensa nito. Ang problema naman kay Kwame ay yung kanyang opensa. Kung pwede lang pagsamahin sa iisang katawan si Fajardo at Kwame para walang problema sa opensa at depensa sa loob ng painted area. At sana magawan yan ng paraan ng Gilas. Sunod sa kinakailangan nilang magawa ay magtiwala sa sistema ni Coach Tim Cone. Maganda nga yung ipinapakitang triangle offense ng Gilas Pilipinas. Ang problema nga lang ay medyo nagko-collapse yung kanilang opensa pagdating sa mga crucial minute ng laro. Kaya bumabalik nga sila sa isolation plays. Kaya naman, kinakailangan nga nilang magtiwala sa sistema ni Coach Tim Cone hanggang sa huling segundo ng laro. Panghuli sa kinakailangang magawa ng Gilas Pilipinas ay strong finish. Isa nga sa problemang napansin natin sa Gilas nitong mga nakalipas nilang laro ay maganda nga yung kanilang panimula. Pero pagpasok ng fourth quarter ay doon nga nagsisimulang mag-meltdown yung kanilang opensa at depensa. Hindi nga po pwede yan ngayong Jordan ang kanilang makakatapat sa gold medal match. Ang magandang sign nga mga chong ay nakapagpakita ng strong finish yung Gilas kontra sa China. At yan nga yung pinaka kinakailangan nilang madala
ngayong gold medal match. At para naman sa ating game prediction mga chong, ay expect natin na dikdikan at all out ang ipapakita ng dalawang koponan. Pero mas naniniwala kong makukuha ng Gilas ang gold medal dahil nakabuelo na nga sila at kumpiyansa si Coach Tim Cone na matatalo nila ang Jordan.